So, apply ka ba ng apply as a virtual assistant pero hindi ka matanggap? Baka mali yung or hindi in demand yung niche na pinupursue mo. So, ano nga ba yung mga top 5 in demand niche sa pagiging virtual assistant this 2024? Number one, in demand pa rin yung mga appointment setter or customer service support virtual assistant. Sila yung mga tumatawag sa mga clients or potential clients para mag-schedule ng appointment o kaya mag-provide ng support, no? Mas mura kasi siya compare sa mag-hire yung mga companies ng call centers mismo. Minsan yung iba gusto nila individuals lang. So, yun. Ang pangalawa is social media management or managers. Uso pa rin siya hanggang ngayon but hindi siya gano'n kadali, guys. Wala naman talagang madali. Pero ang iniisip kasi ng iba po, magpo-post lang, yun na yun. Hindi po. Ang social media manager, management, kinakailangan may ma-reach kang goals ng client mo. Kung gusto ba nilang social media presence lang o kaya tumaas yung followers nila or tumaas yung sales nila, ganyan. Or attendance sa mga webinar, ganun. Kailangan may analytics, kailangan mo rin talaga mag-strategize kung ano yung dapat na ipopost. Next is accounting or bookkeeping. In demand din po siya ngayon. The other reason is medyo mahal kasi nga actually yun naman talaga yung reason kung bakit nag-hire sila ng mga Filipino virtual assistant is because mas mura po ang bayad na nila sa atin compare sa mga US. Kailangan nga lang ng matinding pag-aaral para maging bookkeeper kasi you're going to handle money. So, dapat po accurate po tayo, knowledgeable tayo sa paggamit ng mga softwares para maging accurate yung mga ibibigay nating reports. Another one na in demand is paggawa ng long short form videos. Ito yung mga nag-edit ng mga pang-reels at iba't iba pang contents na video na pwedeng i-post kasi sobrang uso siya ngayon, 'di ba? Imagine pati mga Instagram, Facebook may reels na. So mga TikTok ganyan. So mahalaga siya for the business din ng mga companies para mahikayat yung mga tao na magbumisita ng kanilang mga feature website. So, pakuli sa website developer, usually project-based lang ito, pero hindi siya ganun kadali rin. Kailangan may story brand ka, alam mo yung mga target audience, gusto nilang mangyari, mga vision nila sa website nila. Tapos, minsan mag-reach out na lang yung client sa'yo for editing purposes at ganun. So, yun. Ang alam ko top 5 in-demand virtual assistants ngayong taon na to.